Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Ining. Si Bagyong Ining nga po ay tuluyan na nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay wala ng direktang epekto sa ating bansa. Asahan na lamang po natin yung mga pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Payao, Zambales, Bataan, dahil po yan sa ating southwest monsoon o habagat. Asahan din po natin meron tayong mga isolated rain shower at localized thunderstorm dito sa may parte ng Metro Manila, Visayas, Bicol Region at maging sa may Mindanao. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, yung ating minomonitor na posibleng panibagong bagyo, stable nga po na ito'y mabubuo dito sa may eastern section ng Taiwan at ito po'y magpapaulan sa may extreme northern Luzon. At ito nga po ay mababa naman ang tsansa ng landfall scenario. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga po sa susunod na linggo ay posible na naman po tayong maging maulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa advanced weather forecast, bukas September 7, asahan nga po natin magkakaroon tayo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po ang tsansa nito na maging bagyo at maglandfall sa ating bansa. Asahan pa rin po natin magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito nga sa may parte ng Luzon pagdating po yan ng hapon at ng gabi. By September 8, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Asahan pa rin po natin yan dahil pa rin po yan sa habagat at may mga posibilidad na nga po na maapektuhan po tayo nung tail end ng cold front dito nga po sa may parte ng Japan. Pagdating naman po ng September 9, dito nga po magkakaroon na tayo ng low pressure area at ito nga po yung ating imomonitor dahil habang nasa loob pa to ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible nga po itong maging isang ganap na bagyo. At ito po yung may panibago tayong low pressure area dito naman sa may parte ng sa dulong bahagi ng Taiwan. Pagdating naman ng September 10, posible naman makakalabas na agad ng Philippine Area of Responsibility yung nasabing sama ng panahon at itong low pressure area na bago ay hahatak po yan sa ating habagat na magdadala naman ng pag-ulan sa ating bansa. By September 11, ganun pa rin po, tuloy-tuloy makakaranas po ang ating western section ng ating bansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil pa rin po yan sa ating habagat. Pagdating naman ng September 12, asahan po natin magkakaroon na naman tayo ng panibagong low pressure area dito nga po sa may eastern section ng extreme northern Luzon at yung habagat nga po ay magpapaulan pa rin po yan sa ating bansa. By September 13, magkakaroon naman tayo ng low pressure area dito sa western section ng ating bansa at mapapansin nyo po makakaranas na naman po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan dahil posible na naman tayo makaranas ng mga pagbaha. By September 14, yung ating minomonitor na low pressure area ay andito po yan sa may western section naman ng Ilocos Sur at ito nga po yung magdudulot pa rin ng pag-ulan sa ating bansa. By September 15, asahan natin na yung low pressure area ay nasa western section pa rin po yan ng ating bansa at posible naman po yung lumabas din ng far line at mababa naman sa ngayon ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Asahan pa rin po natin makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil po sa ating habagat at dito sa ating low pressure area. By September 16, asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan lalo po pagdating yan ng gabi at magkakaroon tayo ng malakas na high pressure area dito nga sa may karagatan ng Japan
At mag-iingat pa rin po tayo dahil tuloy-tuloy na naman po tayo makakaranas ng pag-ulan sa susunod na linggo. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.